Hello everybody, from my home to yours, God bless you, Pastor Arnold po. Nais ko pong ibahagi na ang pagiging hindi makasarili ay nagpapatibay o nagpapalago sa relationships. Ang pagkamakasarili ay sumisira sa mga relasyon. Ito ang pinakaunang sanhi ng alitan, pagtatalo, divorce o paghihiwalay at maging mga digmaan. Ang sabi po sa James chapter 4 verse 1, "What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desire that battle within you?" Nagsisimula ang bawat problema dahil sa ating pagiging makasarili. Napakadaling pumasok ng pagkamakasarili sa isang relationships. Kapag nagsisimula ka ng isang relasyon, nagsusumikap ka ng husto sa pagiging hindi makasarili. Ngunit habang tumatagal, nagsisimula ng pumasok ang pagkamakasarili or selfishness. May posibilidad tayong maglagay ng mas maraming lakas o energy sa pagsisimula at pagbuo ng mga relasyon kaysa sa pagpananatili ng mga ito. Kung ang pagkamakasarili ay sumisira sa mga relasyon, kung gayon, ang pagiging hindi makasarili ang nagpapalago dito. Ano ba ang ibig sabihin ng hindi makasarili o yung selfless? Ang ibig sabihin nito ay less of me and more of you. Nangangahulugan ito na mas iniisip mo ang iba kesa sa iyong sarili at inuuna ang mga pangangailangan ng ibang tao bago ang iyong sarili. Yan po ay makikita din natin sa Philippians chapter 2 verse 4. Ang pagiging hindi makasarili ay naglalabas ng pinakamahusay sa iba. Nagbubuo ito ng tiwala sa mga relasyon. Sa katunayan, kung magsisimula kang kumilos ng selfless or walang pag-iimbot sa isang relasyon, na pupwersa nito ang ibang tao na magbago dahil hindi na kayo ang kagaya ng dati at kailangan nilang makipag-ugnayan sa iyo sa ibang paraan. Nakita ko na ito ng maraming beses. Ang ilan sa mga pinaka-hindi kaibig-ibig na mga tao na walang gustong makasama ay nagbabago kapag ang isang tao ay mabait at hindi makasarili sa kanila. Kapag binigay sa kanila ang kailangan nila, hindi ang nararapat sa kanila. Ang sabi po sa Galatians chapter 6 verse 7 at saka 8, "The person who plants selfishness, ignoring the needs of others, ignoring God, harvests a crop of weeds. All he'll have to show for his life is weeds. But the one who plants in response to God, letting God's Spirit do the growth work in him, harvests a crop of real life, eternal life." Ito ang prinsipyo ng Biblia sa sowing and reaping. Kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Ginagantimpalaan ng Diyos ang pagiging hindi makasarili ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ang nag-aayos sa sanlibutan ito na kung hindi ka makasarili or the more unselfish you are, mas pinagpapala ka ng Diyos. Bakit? Dahil gusto niyang matulad ka sa Kanya. At ang Diyos ay hindi makasarili.
Lahat ng meron ka sa buhay ay regalo mula sa Diyos dahil hindi siya makasarili sa iyo. Ikaw ay higit na nasisiyahan or fulfilled sa buhay na ito kapag binibigay mo ang iyong sarili sa iba. Ang sabi po ng Panginoon, "Only those who throw away their lives for my sake and for the sake of the good news will ever know what it means to really live." Yan po ay Mark chapter 8 verse 35 ng The Living Bible. Think about this, my friend. What is one of the hardest things for you to give to someone else? Ano raw po yung isang bagay na pinakamahirap mong ibigay sa iba? Think about that. Pangalawa, how can you practice giving that thing away this week? Paano mo mapapractice na ibigay ang bagay na yon ngayong linggong ito? At ang pangatlo, think about this. In what ways do you think God blesses you when you are unselfish? Sa palagay mo, sa anong mga paraan ka pinagpapala ng Diyos kapag hindi ka makasarili? Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.